Ang pinaka dahilan lang kung bakit nila hindi kino-consider ito ay mataas yung construction cost. Pero ultimately, masolve yung problema sa at ito ay maging permanent solution. Welcome po sa episode na ito at ating pong pag-uusapan ang tunnel viaduct na isa po sa permanent solution na aking proposal para po sa mga problema sa Cannon Road. Pero bago po ang lahat, ating pong i-discuss muna ng bahagya ang patungkol sa slope stability analysis. Pardon? Ang slope stability analysis, mga kaibigan, ito po ay proseso para po malaman natin kung ano po yung tamang solusyon, ano yung pinaka-feasible solution para sa isang problema katulad dyan sa Cannon Road. Dito sa ating model, mga kaibigan, ay kailangan i-simulate yung characteristics ng mga lupa, kung ito ay malambot na lupa, kung ano yung actual na klase ng lupa sa site, sa lugar mismo. Katulad nito, mga kaibigan, yung slope. Yung slope condition ng ating geometry, mga kaibigan, ay nasa high risk. Dito natin makikita na madaling mag-erode yung kalsada or yung lugar dahil nga sa mataas yung slope ng bundok. At dito rin sa stress analysis, makikita natin na yung factor of safety ay napakababa. Ang ibig sabihin ng factor of safety, mga kaibigan, ay ito po yung stability ng ating slope. Pagka nasa 1.5 or 2, ibig sabihin safe yung slope. Pwede nating ma-solve by geotechnical solution, katulad nitong shotcreting with geotextile, soil nailing, mga ganito. Sa case po natin na mga kaibigan, sa mga ganitong uri ng slope, katulad dito sa Cannon Road, ay kailangan ng structural solution. Pagtingin pa lang natin dito sa tunnel viaduct na ito, mga kaibigan, ay talagang kitang-kita naman na ito po yung pinaka-tamang solusyon dahil pagka mag-erode dito sa taas ay safe yung nasa loob ng kalsada. Katulad din nito, mga kaibigan, nilagyan nila ng stopper sa taas para ma-avoid yung pag-erode dito sa taas. So ito ay parang stabilizer ng lupa para hindi siya mag-erode. Ito po yung mga halimbawa or concept design ng ating mga proposed tunnel. Andito po yung curve roof. Yung nasa gitna is almost semicircle. Tapos yung itong isa, ito po ay box type tunnel system. Itong tatlong klase ng tunnel, mga kaibigan, ay isa lamang po ang pinaka-function nito para po ma-solve ang erosion at para ma-solve ang problema sa mga falling rocks. So ang mga tunnel na ito, mga kaibigan, ay kailangan ma-design against erosion, falling rocks, at ganoon din po kailangan ma-design laban sa epekto ng earthquake. Kasi pagka may lindol, mga kaibigan, ay yung bigat ng lupa ay lalong bibigat. So, ang mga tunnel na ito kailangan ma-design para matibay na matibay at hindi na kailangan balikan na i-reconstruct or i-repair pagka may mga kalamidad. So, titingnan po natin yung mga lugar na pwedeng i-apply yung mga tunnel system na ating pong pinag-usapan kanina. Isa po dito ang lugar na ito, mga kaibigan. Ito pong nilagyan nila ng retaining wall, mataas ang slope ng bundok. Kitang-kita natin na malambot yung lupa or susceptible siya sa erosion. Mataas ang probability na magkaroon ng erosion. So, ang pinaka-appropriate dito is tunnel system. Isa pang lugar na aking nakita dito sa Cannon Road ay itong area na ito, na kung saan nilagyan nila ng net para maiwasan ang mga falling rocks, para masolve ang falling rocks. Pero pagka nag-erode dito sa taas ay bagsak lahat. So ang pinaka-appropriate din na solution dito is tunnel system para masolve mo yung erosion kahit na mag-erode dito sa taas or magkaroon man ng mga falling rocks ay safe pa rin yung ating kalsada. Dito sa area na ito, mga kaibigan, sa tingin ko dito is bato yung slope kahit na almost cave, may konting cave in at saka vertical. Obviously, bato ito, so matibay na matibay ito. So, hindi natin kailangan lagyan ng tunnel. Siguro ang pinaka-intention nila dito kung bakit nilagyan ng mga nets at mga anchors para mabigyan solusyon ang falling rocks. Pero sa tingin ko dito, mga kaibigan,
ang pinaka-appropriate na gawin dito is linisin nila yung surface ng slope, tanggalin ang mga potential na pwedeng mahulog na bato para maging intact yung surface ng slope ng kalsada. Isang lugar na nakikita kong kailangan malagyan ng tunnel ay itong area na ito. Makita natin dito na may mga loose rocks sa tuktok ng bundok, mga kaibigan, ay prone sa erosion. So, ang pinaka-appropriate na solution dito is tunnel system. Ang pinaka-dahilan lang kung bakit nila hindi kino-consider ito ay mataas yung construction cost. Pero dahil nga ang Cannon Road ay isa sa mga pinaka-heritage road dyan sa Pilipinas, yung mga development na gawin dyan sa Cannon Road ay kailangan aabot ng 100 years or more. So dito, mga kaibigan, ang ating viaduct tunnel or tunnel viaduct, ito ay permanent solution at pinaka-economical solution considering 100 years life ng structure. So tapos na po tayo sa tunnel system para po sa solusyon ng erosion at saka falling rocks. Sa next episode, mga kaibigan, ay ating pag-uusapan ang erosion din, pero iba naman ang dahilan. Ito po yung tinatawag na erosion due to surface runoff. May specific solution para dito, mga kaibigan, at yun po ang ating pag-uusapan sa next episode. Kayo po ay aking inaanyahan para bisitahin ang ating community page, Engineers for Progress Community. At dito, mga kaibigan, ay pwede kayong mag-share ng inyong mga ideas or mga suggestions related sa ating mga discussions. At kahit na hindi related sa ating mga discussions, kung may mga bago kayong idea, ay pwede nyo pong i-share sa group na ito, mga kaibigan.